Hindi po automatic na si VP Sara Duterte ang may kasalanan. Sabi po nila, tama po yung sinasabi niya sa circular na kapag nag-issue sila ng certain notice of disallowance ata ay dapat nang bayaran iyon. Pero po, meron pang mga appeal process yan. Executory pero hindi pa final. So ibig sabihin hindi pa final yung guilt ng tao na responsable. At sino ba yung tao na responsable? Yung Special Disbursing Officer, hindi si VP Sara Duterte. Bigyan po natin ng context ito. Ang Office of the President po ay meron ding mga audit findings, mga notice of disallowance. Tanong po ninyo, mas malaki po ito sa 70 million plus na binanggit nila sa impeachment kanina. Ang meron po sa Office of the President ay 490 plus million pesos. Kalahating bilyon po na notice of disallowance na ina-appeal nila ngayon. Ibig sabihin po ba ay ninakaw na kaagad ni BBM yung kalahating bilyon na iyon? O sasabihin po nila, syempre hindi. Ganun din po ang gawin natin kay VP Sara Duterte dahil malaki po ang opisina nila. Natatapos lang po mga kapartner ng Day 13 ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. At para himayin ang mga naging kaganapan, makakasama natin si Attorney Harold Respicio, Vice Alcalde ng Reyna Mercedes Isabela. Attorney, magandang hapon, Admar at Almar po dito sa SMNI. Hello, Double A boys! Attorney, napanood niyo po ba yung buong Day 13? Ano bang mga mahalagang punto dito na dapat malaman ng ating mga kababayan? Alright, gusto po nilang ma-impeach si VP Sara Duterte dahil sa isang probisyon ng sirkular mula sa COA na nagsasabi na kapag hindi na-liquidate ng accountable officer yung fund, ay prima facie ninakaw niya yung fund. Pero pag-aralan po natin yung specific na provision na yun. Ang sinasabi po ay failure of the accountable officer to liquidate any public funds on demand by the officer shall be prima facie evidence na ninakaw niya yung pera. Okay po, isa-isahin po natin yan. Kapag sinabi pong prima facie, presumption po lang yan. At doon po nakalagay sa ating COA circular na base po yan sa case ng Martinez. Ibig sabihin po, para lang po yan para magsampa ng kaso pero hindi pa po yan pruweba na nagkasala o hindi nagkasala yung tao para lamang magkaroon ng kaso, para maisampa yung kaso, para ma-prosecute yung kaso, which is ginagawa na nila ngayon kay VP Sara Duterte. Pero ang tanong po, ano po ang kailangan na proof para ma-impeach si VP Sara Duterte? Ang sabi po ni Senator Miriam Defensor Santiago noon ay less than proof beyond reasonable doubt pero more than substantial evidence. Pero po ang prima facie or presumptive evidence ay mas mababa po yan sa substantial evidence. In other words, kahit po i-take natin yung presumption na iyon, wala pa rin in advance na proof yung prosecution para idiin si VP Sara Duterte para masabing guilty siya dito sa impeachment trial. Hanggang prima facie pa lang po sila. Wala pa sila sa level na more than substantial evidence. Ganun po. Ang question naman po ay, si VP Sara ba in the first place yung accountable officer? Dahil dito sa same circular, sinasabi niya rin po kung sino yung mga accountable officer. Ang sabi po ng circular ay yung accountable officer, yung may hawak ng pera or yung may kakayahang humawak ng pera. Ngayon po, ayon din po sa circular, sino po yung humahawak at may kakayahang humawak ng pera? Yun po yung Special Disbursing Officer at hindi po si VP Sara Duterte yun. As a matter of fact, yung isinulat po doon sa cheque ay yung pangalan ng Special Disbursing Officer. Siya yung humawak ng pera at siya yung nag-liquidate. Therefore, hindi po accountable officer si VP Sara Duterte. And lastly, ang sinasabi po para mag-arise itong presumption na ito ay dapat may failure to liquidate. Hindi ba sila nag-liquidate? Nag-liquidate po. Ang ibig sabihin lang po ng mag-liquidate ay bumalik ka sa akin. Kapag binigyan kita ng pera, bumalik ka sa akin at magbigay ka ng explanation o mga dokumento para ipakita na nagastos mo yung pera. Bumalik ba sila para magpakita ng dokumento? Bumalik po. Ang sinasabi lang nila ay insufficient yung mga document na iyon. Pero hindi ibig sabihin na hindi sila nag-liquidate. In other words, merong liquidation, insufficient lang at worst yung mga documents na ibinigay nila. In other words, hindi nag-a-arise itong presumption na ito dapat. Secondly, hindi naman accountable officer si VP Sara Duterte. And lastly, in any case, at best, ang na-prove lang nila ay prima facie case. Hindi sufficient proof para ma-impeach si VP Sara Duterte. Opo, kanina rin, nasagot na ba yung katanungan
kung pwede ba o hindi pwede yung paggamit ng mga pseudonym o mga code name o mga alias dito po sa mga subject ng kanilang confidential fund. Attorney. Yan po, inaamin po mismo ng COA auditor na tahimik po ang circular pagdating sa bagay na iyan. Hindi niya ipinagbabawal o hindi rin naman niya pinahihintulutan. Pero nagbigay po ng context si Senator Ping Lacson at yung mga ibang senator na merong alam sa national security, kasama na sila Senator Robin Padilla. Kapag ikaw po ba ay nakikipag-deal sa mga informante na ang tinatalakay ninyo ay yung seguridad ng bansa, mga NPA itong mga to o nagtuturo ng mga NPA, nagtuturo ng mga rebelde. Sa tingin nyo po ba karapat dapat na nating ilantad ang kanilang pangalan? At tinanong rin po ni Senator Ping Lacson kanina na meron ka bang access or ano ba yung security clearance level mo? Ang sabi po ng COA auditor ay wala naman po akong clearance na binanggit. Kasi sabi niya kapag mataas yung security clearance level mo, makikita mo doon sa loob ng vault yung mga totoong pangalan ng mga pseudonym na yan. In other words, sabi ni Senator Ping Lacson, nabitin po ang inyong audit dahil inaamin na rin ng auditor na hanggang paper document lamang ang inaudit nila. Hindi sila pumunta sa field, wala silang double confirmation sa mga taong nag-disburse o napagbigyan at wala rin silang security clearance. So hindi nila alam yung konteksto ng mga bagay na yon. And pinaka-telling pa po ay yung lack of audit query. Yung sinasabi po niya na hindi kami nag-audit query dahil hindi yun required ng circular. Sir, natural po yan sa lahat ng audit na kapag hindi ka naliliwanagan sa isang finding or kulang ang understanding mo sa finding or doubtful ang magiging finding mo, mag-audit query ka po para masagot nila ng maayos yung doubts na meron sa dokumento na ito. Halimbawa, hindi mo naman tinanong na kung sino ba itong tao na to. Kung sa tingin mo po na fictitious yung pangalan, sana nag-audit query ka po. At kung nakita mo na 22/12/26 yung date, sana tinanong mo, ano to sir? December 22, 2026 o December 26, 2022? Hindi ba? Hindi po pwede na agad-agad tayong mag-conclude na 2022 tulad ng ginawa ni Mr. Erwin Tulfo. At ganoon din po yung mga purposes. At kapag sinabing close and open parenthesis na medicine po iyon o kaya transportation, itanong nyo po, diretso po ba pinambili ng medicine yan o transportation o binigay niyo po yan sa informant as a reward dahil sinabi niya kailangan niya pang medicine or pang transportation? Madalas po yan. Ako po ay isang vice mayor din, maraming tao ang nangihingi para sa mga ganyang purpose. Malay po, yun lamang ang purpose ng pag-include ng information na yun. In other words, hindi po sila sure kung yun talaga ang purpose ng disbursement na yun. Dapat po talagang nag-audit query muna sila bago sila magkaroon ng audit observation memorandum. Hindi man lang binigyan ng tsansa si Attorney Powa noon para ipaliwanag yung mga bagay-bagay na yan. Tsaka yung pag-question din kanina ng presiding officer, naging malinaw po ba na itong kanilang ginawang pagpuna, yung pag-audit, ay hindi pa talaga super final at conclusive na or dapat i-execute na agad-agad at nandun na may kasalanan ng nagawa ang pangalawang Pangulo, Attorney? Opo, hindi po automatic na si VP Sara Duterte ang may kasalanan. Sabi po nila, tama po yung sinasabi niya sa circular na kapag nag-issue sila ng certain notice of disallowance ata ay dapat nang bayaran iyon. Pero po, meron pang mga appeal process yan. Executory pero hindi pa final. So ibig sabihin hindi pa final yung guilt ng tao na responsable. At sino ba yung tao na responsable? Yung Special Disbursing Officer, hindi si VP Sara Duterte. Bigyan po natin ng context ito. Ang Office of the President po ay meron ding mga audit findings, mga notice of disallowance. Tanong po ninyo, mas malaki po ito sa 70 million plus na binanggit nila sa impeachment kanina. Ang meron po sa Office of the President ay 490 plus million pesos. Kalahating bilyon po na notice of disallowance na ina-appeal nila ngayon. Ibig sabihin po ba ay ninakaw na kaagad ni BBM yung kalahating bilyon na iyon? O sasabihin po nila, syempre hindi. Ganun din po ang gawin natin kay VP Sara Duterte. Dahil malaki po ang opisina nila. Hindi po nila kayang hawakan ang lahat ng pera at sila rin ang magdi-distribute ng pera at sila rin ang haharap sa mga informante at sila rin ang harap sa mga rebelde. Baka patayin pa sila ng mga taong ito. Usually, ang kanilang mga inuutusan na maglakad ng mga bagay na ito ay yung kanilang mga special disbursing officer at mga staff. Sila po ang humaharap sa mga tao na iyan. Kaya sila po ang humahawak lang ng pera at sila lang po
ang dapat na accountable. Wala po silang naipakitang koneksyon between the pera and kay VP Sara Duterte. Parang pagpatay po iyan eh. Parang murder po. Kapag sinabi mong murder, ang may kasalanan lang ay yung pumutok ng baril. Pero hindi mo idadawit ang isang tao na walang kinalaman. Usually, pag maidawit ang isang tao na walang kinalaman, ang ebidensya na kailangan mo dyan ay dapat umamin yung kumalabit ng baril at idadawit niya yung taong mastermind. Meron ba silang ebidensyang ganyan ngayon kay VP Sara Duterte? Wala po. Wala pong nagtuturo na siya yung nag-control at active na nagmanyubra ng lahat ng paggastos at ang sinasabi nilang pagkupit ng pera. Wala po silang ganong connection na na-establish at testimonya. Kaya hindi po nila pwedeng ituro na si VP Sara Duterte ang managot kasi wala naman siyang hinawakang pera. Opo, attorney, kahapon, kung hindi ako nagkakamali, tinanong din ang witness doon sa Article 229, no? Tsaka yung sa Republic Act number 3019 Section 3 paragraph K, ito'y patungkol doon sa mga confidentiality po, no? Mga batas na merong mga clause din na tungkol sa pagiging confidential ng mga information at iba pa. Sa tingin niyo po, nai-apply ba nitong taga-COA na itong mga batas din na ito, kasabay nung kanyang paggamit din sa Joint Memorandum Circular ng COA at DBM? Ang general principle po dyan, pagdating sa pag-audit ng mga confidential funds at nakalagay na rin po yan sa mga circular, na yung pag-edit ng mga confidential funds po ay privilege po yung mga yan. Usually, confidential po yung mga yan. Kaya po meron silang special unit na nag-audit ng mga confidential fund. Hindi po katulad ng mga normal na gastusin lamang, nakalagay na kaagad yan sa GAA, specific. Tapos kapag i-audit mo po, ready ka agad yan for inspection ng ibang tao, hindi mo na kailangan ng clearance. Pero po ang nakalagay sa COA circulars ay specifically for these confidential funds, in-acknowledge nila yung confidentiality ng mga information and pagiging sensitive ng mga information na involved dyan. Kaya merong isang department mula sa COA na nag-dedicated na mag-audit lamang ng mga bagay na yan. At kapag binibigyan sila ng information tungkol sa mga bagay na yan, ay dapat protektahan nila yung confidentiality, nakaselya yung information at saka lamang bubuksan kapag rine-require ng batas. Opo, attorney, tama po ba na questionin yung ahensya, na yung opisina, kung bakit siya merong confidential fund? Kasi nabanggit din ng witness na dapat batay sa kanyang mandato. Like halimbawa, kagaya po dito sa katauhan po ni Vice President Sara, meron siya dati sa unang taon for OVP and at the same time dito po sa DepEd. Dapat bang questionin ito? Meron ba siyang karapatan, yung taga-COA, na mag-question bakit siya merong confidential fund, attorney? Kasi ito rin yung pinapalutang nila na kinukumpara nila sa nakalipas na mga vice president, nakalipas na mga education secretary na wala daw pong mga kagaya nitong confidential funds. Wala po sa katayuan ng COA auditor na sabihin kung tama o mali na magkaroon ng confidential funds ang Office of the Vice President. Ang pagkakaroon po ng budget for confidential funds ang isang opisina or ahensya ay pangunahing responsibilidad po yan ng Executive Department ng Presidente po, Office po ng Presidente, dahil sila po ang nagpro-propose ng budget doon sa Kongreso. Kongreso po ang nag-a-approve. Nung umpisa po, syempre, pwedeng mag-request. Sasabihin, ang totoong proseso po niyan ay tatanungin nila yung specific agency, ano yung mga kailangan mong funding. Sasabihin ng agency, ba kailangan ko ng ganitong funding, including confidential fund. Isasubmit nila sa Office of the of the President. President ang mag-approve, ilalagay niya lahat ng plano, at yun ang ipapa-approve nila sa Congress. So kapag nalagyan po ng confidential fund ang Office of the Vice President, kasalanan na po yan ng Presidente at ng Kongreso, at hindi nyo pwedeng sabihin na kasalanan lamang yan ni VP Sara Duterte. At it is not as though it is wholly wrong or it is wrong at all na magkaroon ng confidential funds ang isang Office of the Vice President, dahil po siya ang pangalawang executive ng ating bansa. Ang traditionally po, ang Executive Department ang merong confidential funds dahil sila ang sila yung chief ng ating defense at sila yung in charge sa pag-execute ng batas at pagtugis ng mga NPA, ng mga rebelde at ng mga terorista. Pero po, syempre,
yung susunod na executive, yung next executive, by inheritance, pwede po siyang magkaroon din ng confidential funds. Kasi po, anytime kapag maging incapable or unqualified na yung ating presidente, na maging presidente, maging executive, syempre siya yung automatic na tatayo bilang presidente. So habang nagsasabay po silang magtrabaho, dapat po preparado ang ating Office of the Vice President na i-address ang ating problema sa terrorism at rebellion kung sakasakaling siya man ay umupo bilang presidente ng Pilipinas. Kaya hindi po objectionable na magkaroon ng confidential funds ang Office of the Vice President. And tingnan po natin, marami pong mga executive departments sa ating gobyerno ang merong confidential funds. Kasama po dyan yung mga gobernador, pati mayor po, merong mga confidential funds. So wag po nating ipagkait sa ating second executive or commander-in-chief ng ating bansa kung sakasakali, or in standby, commander-in-chief in standby ang oportunidad na magkaroon ng confidential funds. Kasi po, kung merong isang opisina na dapat magkaroon ng confidential funds, aside sa isang presidente ng Pilipinas, ay dapat po yun ang Office of the Vice President, more than any provincial governor or more than any mayor. And hindi rin po wholly objectionable yung pagkakaroon ng confidential funds sa Office of Department of Education. Dahil po, ang mga komunista, punta ka po sa UP, ang daming mga NPA na taga-UP, ang daming mga rebelde na nanggagaling sa ating mga state universities. Doon po ang una at pangunahin nilang lugar para mag-recruit. Kaya mahalaga po na yung leader ng isang Department of Education ay may kakayahan na i-combat ang mga ganitong threats sa ating national security. So noong DepEd Secretary si VP Sara Duterte at ngayong Vice President siya, dapat po na meron siyang confidential funds. Opo, at saka ang mahalagang punto dito, bago pa man yan ma-aproba na magkaroon siya ng confidential fund, yan din ay na-request nila, inaprobahan ng Chief Executive, inaprobahan din ng Kongreso, kaya na meron siyang confidential fund. So kung mag-question siya bakit may confidential fund, dapat hindi lang ang Office of the Vice President ang tanongin. Tanongin din nila doon sa Kongreso. Tanongin din nila mismo ang presidente, bakit mo inaprobahan na ito, attorney? Opo. As a matter of fact, hindi lang dapat yung confidential funds ang tinatanong sa ating presidente. In fact, lahat ng korupsyon na nangyayari sa ating executive department, kasama na rin po dyan yung flood control scandal at yung sinasabi nilang mga notice of disallowance din under sa Office of the President at lahat ng mga department under the executive departments. Kasi napakalaki po, bilyong-bilyong salapi po ang mga notice of disallowances doon. Kung itatabi nyo po yung mga audit findings kay VP Sara Duterte at sa mga ibang ahensya ng ating gobyerno, kakarampot lang po kay VP Sara Duterte, halatang pinag-iinitan lang po siya. Opo, doon naman po sa, pwede pala ang acknowledgement receipt. Meron naman daw, ito din naman daw ginagawa ng ibang mga ahensya. Bakit sa tingin nyo po talagang hinahype? Ito po ay patunay na hinahype lang nila itong mga issue na ito. Na in fact, marami naman palang ahensya na gumagawa ng ganitong kalakaran. Bukod tangi ang pangalawang Pangulo ang tinitira. Opo, ang required lang po ng Commission on Audit ay proof of success or proof ng success siguro ng pagka-disburse. So ibig sabihin na ilabas mo yung pera para sa taong dapat puntahan ng pera at ang proof parati po niyan ay receipt. Siyempre po sa mga negosyo, official receipt po yan kasi ginagamit po yan sa BIR. Hindi tatanggapin ng BIR kapag hindi official receipt. Pero wala po tayo sa BIR ngayon. Nasa Commission on Audit lang po tayo. Kaya any form of receipt as proof na natanggap ng pera ng recipient ay okay na po. Kaya okay po yung acknowledgement receipt. Yan po ay hindi naman. Kasi titignan po ninyo, ang mga kausap po ng ating Office of the Vice President staff ay mga informant po. Ibig sabihin, mga nagtataguyang mga yan. Wala pong formal na negosyo yan. Kaya ka lang naman po magkakaroon ng official receipt kapag meron kang formal na negosyo. Kasi magpaparehistro ka po kay BIR at yung BIR po ang mag-i-issue sa'yo ng mga official receipts na pwede mong i-issue sa yung mga customer. Itong mga informant naman po, mga rebelde nga yung mga yan, walang trabaho di ba? Mga terorista nga yung mga yan At mga
nagtuturo lamang sa kanila. Ibig sabihin, may libreng oras na maobserbahan sila. Hindi sila busy sa kanilang trabaho. Kaya nakikita nila yung mga galaw ng mga terorista na ito, itong mga rebelde na ito, kaya sila nakapagsusumbong. Kaya kung meron man pong segment sa ating lipunan na you would least expect na mag-issue ng official receipt, ay ito po itong mga tao na ito. Buti nga po nag-i-issue sila ng acknowledgement receipt. And considering po ang buong context na ito, may unreasonable po talaga na i-demand ang isang official receipt para i-liquidate ang mga bagay-bagay na ito. Bilang accountant po, isa rin po kasi akong CPA lawyer. Nagtrabaho po ako bilang auditor, katulad ng mga tinatrabaho nila ng maraming taon din po bago ako nag-abogado. Ang test po namin dyan ay reasonableness. Ibig sabihin, common sense. Given the circumstances, reasonable ba ang binigay nilang dokumento na ito? In other words, hindi ka manghihingi ng ebidensya na more than na capable na i-produce ng staff or ng point person mo under the circumstances. Kung magpipilit ka po ng official receipt, magkakaroon ka talaga ng audit finding. Kasi po, wala talagang official receipt yung nagbigay. Bakit may pipilitin? Halimbawa, namasahe po siya sa jeep. Nagbibigay po ba ng official receipt ang jeep? Wala po. Kahit nga acknowledgement receipt, wala Kapag pumunta po siya sa palengke, namimigay po ba ng official receipt yung tindera ng palengke? Hindi po. In other words, reasonableness po ang test natin kung katanggap-tanggap po ba sang-ayon sa experience ng normal na tao. No, ngayon po may naririnig tayo wala pang formal na narinig natin dyan mismo sa impeachment court, pero sa mga panayam, sa media, yung posibilidad daw po na ipatawag nila itong sikat na si Mary Grace Piatos. Tingin niyo po papatusin ito ng impeachment court na actually yung mga senator judge kanina, minado na nga sila. Ang Senate President, minado na nga sila na may gumagamit din talaga ng alias para dyan sa mga confidential funds. Si Senator Lacson, wala namang matinding question na talaga. Pero sa tingin nyo po, kaya ito? Gagawin ba ito ng impeachment court? Anong mukha ng impeachment court kung ipapatawag nila ito? Di mawala na tuloy ulit yung confidentiality. Opo, futile po yung motion na yan kung sakasakaling erase nila yung motion na yan. Dahil po, number one, hindi natin na-establish na pseudonym iyon. For all we know, ay totoong tao si Madam Piatos. Pero nga lang po, kapag kapag i-announce nila na isang Pinas si Madam Piatos, asan po yung address? Wala ka namang address kung wala pong nag-come forward, ano po ba yan? Ibig sabihin po ba mapapababa yung posisyon ni VP Sara Duterte? Hindi naman po. Pero since hindi nila na-establish na pseudonym ito, hindi na rin natin pwedeng buksan yung vault na sinasabi ni Senator Ping Lacson kung saan nakalagay yung mga totoong pangalan ng mga pseudonym. In other words po, kahit mag-motion po kayo, kahit mag-approve pa po ang Senate, at kahit i-publication lang nila yung subpoena, ay baka wala talagang dumating. At kapag wala pong dumating, ay hindi po iyan kasama-sama sa kaso ni VP Sara Duterte. In other words po, ang onus po na mag-prove ng guilt ni VP Sara Duterte sa impeachment trial ay nasa prosecution po. Dapat po kung gusto niyo siyang isubpoena, di maghanap muna kayo ng address. I don't think merong subpoena by publication na nakalagay sa rules of court. Di maghanap muna kayo ng address para mahanap natin siya. At kung sa tingin ninyo pseudonym iyon, ay magbigay muna kayo ng proof na yun ay pseudonym bago natin buksan yung vault na naglalaman ng mga pseudonym at totoong pangalan ng mga informante ng gobyerno. Pero wala naman po kayong ebidensya. Kasi po, so far, lahat po ng inyong teorya ay puro chismis lamang. Tingnan po natin ito. Ang ginagawa po kasi nila ngayon ay since merong mga irregular na nangyari, i-admit po natin merong irregular siguro dahil kinulang ng dokumento, merong tawag nito, maling mga letters, maling mga numbers. Sino naman po ang hindi nagkakamali sa mga bagay na iyan? Yung witness nga mismo nagkamali sa kanyang math Nagkamali, meron siyang clerical error Yung prosecution, ilang beses nang nagkaroon ng clerical error. So ibig sabihin, kasalanan ba yan ni BBM? O kasalanan yan ni Jerbil Ruistro? Hindi, kasalanan lang po yan ng staff. Kaya in other words po, itong mga bagay-bagay na ito, pag naghahanap po talaga tayo ng kasalanan, wala pong perpekto. Kahit sa isang pribadong company po, isa rin po akong auditor, wala rin po talagang perpekto. Kapag nag-audit ka, marami ka talagang nakikitang pagkakamali. Pero po, kapag document lang ang pinagbabasehan mo, wala ka talagang basehan para kasuhan yung tao dahil una, may audit query muna at i-document mo yung sagot doon sa audit query. And usually, ang next po dyan ay fraud audit.
fraud audit po kapag sa tingin mo talaga na mabigat yung masamang nangyayari doon sa loob ng kumpanya or in this case ahensya. Pero sa kanilang pag sasaliksik po hindi naman hindi nga nila kinasuhan sa ombudsman kasi nasa kanila rin po yan kung gusto nilang kasuhan sa ombudsman. So in other words, kulang na kulang po, nasa inyo pong balikat prosecution na magbigay Opo. ng positibong ebidensya ng involvement ni VP Sara Duterte. So far po, puro chismis ang inyong ginagawa, whereas marami namang mga alternative possibilities na nangyari. For all we know, kasalanan lang yan ng staff at hindi lang na-check ni VP Sara Duterte. And reasonable po yung explanation na iyan. Bilang Vice Mayor po ako at si President Bongbong Marcos, sa tingin niyo po ba rine-review niya ang lahat ng mga disbursement slips? Lahat po ng mga liquidation receipts or liquidation papers? Hindi po. Kaya kapag nagkamali po doon, huwag niyo po silang sisihin. Opo, attorney, balikan ka lang namin sa lahat po nating mga kababayan nakaka-tune in lang para malaman ninyo ano bang mga naging ganap sa Day 13 ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Balikan natin muli si partner Hannah Jane Sancho live dyan sa Senado. Partner Hannah, magandang hapon. Magandang hapon sa iyo, Admar. Nagtapos na ang Day 13 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung kanina, kaninang umaga, ay natapos din yung presentation ng witness ng House Prosecution Panel yung kay dating COA State Auditor Roderick Wamil. Ngayon naman ay kay Del Ocampo at siya ang inaasahan sanang humarap doon sa witness stand ngayon na naudot nga si Silene May Del Ocampo sa kasalukuyang State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Pinauna ni Attorney Lorna Kapunan ng House Prosecution Panel ang dapat sanang direct examination habang handa naman ang kampo ng depensa sa pamamagitan ni Attorney Christine Ferrer para sa cross-examination. Gayunman, bago pa man makapagbigay ng testimonya si Del Ocampo na uwi sa malawakang talakayan ang pagdinig kaugnay ng mga stipulated documents. Bagong anumang testimonya, nagbigay ng direktiba si Presiding Officer Francis Escudero na sa magkabilang panig na magpalitan ng listahan ng mga dokumentong nais ipastipulate upang makabilis ang pagdinig at maiwasan ang pag-uulit ng presentasyon ng mga hindi na pinagtatalunang ebidensya. Matapos maitala sa record ng korte ang mga napagkasundo ang dokumento, nagpatuloy ang diskusyon sa paraan ng pagsusuri at pag-validate ng mga ito. Dahil sa lawak ng mga dokumentong tinalakay at sa mga isyong lumitaw, kaugnay ng kanilang pag-verify, hindi na naituloy yung direct examination kay Del Ocampo. Sa halita pagtuunan ng impeachment court, ang usapin ng proseso ng inspeksyon sa mga stipulated documents, kabilang ang hirit ng prosekusyon na ipasuri ang mga ito sa pamamagitan ng clerk of court at ang pagtutol ng depensa na dapat manatili sa loob ng aktual na pagdinig ang lahat ng ebidensyang ihaharap. Ayon sa depensa, mahalagang matiyak ng anumang dokumentong gagamitin sa testimonya ay malinaw na naipresenta at naitala sa mismong impeachment court. Bilang kompromiso, pumayag ang depensa na sa pagsusuri ng mga dokumento sa pamamagitan ng clerk of court. Ngunit, iginit na hindi sila mapipilitang mag-stipulate ng mga acknowledgement receipts ay dapat ay napagkasunduan ng schedule ng inspeksyon. Dahil dito inatasan ni Presiding Officer Escudero ang magkabilang panig na magkasundo sa petsa at detalye ng pagsusuri upang hindi maantala ang pag-usad ng impeachment proceedings. Matapos ang mahabang talakayan, hindi nga naipagpatuloy ng testimonya Del Ocampo at inatasa siyang bumalik sa impeachment court sa Lunes upang ipagpatuloy ang kanyang testimonya sakaling matapos na ang mga isyong may kaugnayan sa stipulated documents. Bago tuloy itaas ang pagdinig, inihayag ng House Prosecution listahan ng mga susunod na testigo para sa mga pagdinig sa August 11, 12 at 13. Kabilang dito si Silene May Del Ocampo, ang COA ICFAO State Auditor, si Marivic Pareja ng Legislative Information Resources Management Department of House of Representatives, si Gina Acosta, ang Special Dispersing Officer ng Office of the Vice President, at si Edward Fajarda, yung Special Dispersing Officer ng Department of Education. Inaasahan na magpapatuloy ang presentasyon ng ebidensya ng prosekusyon kaugnay ng Article 1 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa mga susunod na pagdinig. Admar? Maraming salamat si partner Hannah Jane Sancho live mula dyan sa Senado. Balikan lang natin si Attorney Respicio. Attorney, bago ko lang ibahagi kay partner Almar, nakita nyo rin po ba sa pagdinig kahapon at ngayon yung nabutas yung ng witness, yung kanyang pahayag na
si VP Sara lang ang meron pong confidential fund dahil meron niyang ipresenta ang depensa na patunay na merong SARO, merong confidential fund na mayroong pondo ang Office of the Vice President sa panahon na ni Binay. Tapos, dinagdag pa niya na na-liquidate ba ito? Kaya mas lalong nagtanong tuloy ang depensa na saglit lang, bakit magtatanong ka na parang kayo yung naka-assign dyan na saklaw sa inyong time frame na kayo nandyan sa COA, yung grupo na nag-audit sa confidential at intelligence fund. Ano po masasabi niyo rito, Attorney? Yun po ang mali sa mga witness ng prosecution dahil po halata naman na pumupunta sila at umuupo sila sa witness stand para na meron po silang teorya ng case na napabagsakin si VP Sara Duterte. Ang purpose lang po ng testimony ninyo ay magsalita lang po kayo tungkol sa mga bagay-bagay na saklaw ng inyong ginawa. Pero ano po ang ginagawa ng witness na to? Anong ginawa ni Matibag at ano ang ginawa ni NBI investigator Lotok noon? Ang sinasabi nila, ino-automatic nila na mali yung mga ginawa ni VP Sara Duterte, na illegal yung mga bagay-bagay na iyon. Hindi sila naglilimit sa scope ng competence or ng trabaho nila. So wala po sa lugar ng witness na ito na sabihin na siya lamang ang merong confidential funds. Talaga? Saklaw, paano mo nalaman yung information na iyan? Saklaw ba yan ng tungkulin mo? O baka narinig-rinig mo lang yan, wala kang talagang basehan. Kaya nga po, nabuwag yung statement niya na yun doon sa cross-examination. Hindi lang pala siya yung Vice President na nagkaroon ng confidential funds. At yung sinasabi niya rin po na accountable officer daw si VP Sara Duterte at prima facie daw na ninakaw ni VP Sara Duterte yung mga supposedly non-liquidated funds. Ay hindi po para sa inyo, para magkaroon ng opinion na ganyan, sir. Although tinotolerate ng ating presiding officer yung mga conclusion of law na ganun dahil abogado rin naman yung ating witness. Pero sir, ang scope po ng inyong testimonya ay magsabi lamang ng mga bagay-bagay na tinalakay ninyo. Wag na po kayong magbigay ng opinion whether or not guilty ang isang tao dahil po marami naman pong alternative explanations na pwede na hindi nyo rin kinonsidera. And true enough, yung sinasabi ninyo na siya lamang ang mayroong confidential funds, meron din palang confidential funds ang ibang vice president at hindi nga rin na-liquidate at hindi rin na-audit at hindi rin pala saklaw. Kaya bossing, mga witnesses, ang advice ko po sa inyo ay wag po sana kayong mapangunahan or wag kayong masyadong ma-carried away ng agenda ng prosecution porket sila ang tumawag sa inyo at kakampi nyo sila at at i-adapt nyo na rin po ang teorya nila. Dahil po limitado lang po ang inyong knowledge, stick lang po kayo sa inyong personal knowledge, iiwan nyo na lang po sa prosecution yung tungkulin na magpresenta ng mga ibang mga witnesses pa para ma-establish kung totoong nanakaw nga talaga yung pera or kung totoong nag-a-arise talaga yung presumption na ninakaw yung pera. Sir, kaya kapag dating ng cross-examination, kaya dito po natin nakikita yung importance ng cross-examination dahil kapag papakinggan lang po natin yung direct examination, yung proceedings dun sa Committee on Justice, yung kanilang press conference, talagang mape-fake news din talaga ang publiko na akala natin ay totoong ninakaw ni VP Sara Duterte ang pera. Kaya po ang due process required talaga ang cross-examination para po ma-expose yung mga katotohanan na hindi binanggit ng witness kahit nga nag-take ng oath siya na to tell the whole truth. Pero itong mga taong na ito ay hindi po honest, hindi nila sinasabi yung whole truth. Kaya mahalaga po ang cross-examination to expose the whole truth at yung mga pagke-question na rin po ng mga senador natin na expose nila yung whole truth. Nakikita na bias yung mga witness, nagsasalita sila ng mga bagay-bagay na hindi pala accurate. Opo. Attorney, magandang hapon, si Almar po ito. Kanina, iginiit ni Senator Judge Raffy Tulfo na posibleng may conflict of interest o mano matapos na matalakay na nagpunta si Attorney Michael Poa sa Commission on Audit na noon para sa isang audit query. Pero sinabi ni Presiding Officer Cheese Escudero, hindi ito may tuturing na conflict dahil hindi naman si Attorney Poa ang nililitis. Your comment on this, sir? Ay, wala pong conflict of interest niyan kasi obviously po, personal na love ni VP Sara Duterte si Attorney Poa, kaya nga siya po yung attorney niya ngayon at malamang siya rin yung attorney niya before. Hindi ko po alam kung CPA din si Attorney Poa pero obviously magaling po siya sa admin law and then sa
law ng finance and law ng regulations and baka CPA nga rin siya eh. So ng law ng pag-audit. Kaya siya po talaga ang sasagot. Kapag meron pong problema talaga ang isang kliyente, ang sasagot po talaga dyan attorney. At pumupunta po talaga siya sa kalaban. Pumupunta nga siya sa husgado eh. Kung minsan sa chambers ng husgado, pumupunta rin siya sa lahat ng mga interested parties para siya ang makipag-usap. At hindi po mali yung kanyang ginawa na kung pwede ay pwedeng audit query muna. Bakit po audit query? Kasi po, ang gusto nilang gawin kaagad, nag-examine sila ng document, sabi nila, mali yung date, 22/12/26, o hindi ko naintindihan yung tao, naka-close and open parenthesis yung purpose, sasabihin nila na audit observation memorandum agad. Ibig sabihin po kasi ng audit observation memorandum, ibig sabihin may mali ka kaagad, may observation kami na mali. Pero po, yung 22/12/26, hindi mo nga tinanong kung 2022 or 2026 eh. Yung naka-close and open parenthesis na medical or travel, hindi mo nga tinanong kung binigay mo ba yan direktla doon sa nanghihingi ng pera at sinabi lang niya medical at for travel yan, o ikaw mismo ang pumunta sa Mercury Drug at bumili ng gamot, o ikaw mismo ang bumili ng ticket nila doon sa website ng Philippine Airlines para magbigay ng ticket. Yun yung mga dapat ino-audit query. Kasi po, kapag hindi mo tinanong yung mga bagay-bagay na yun, kulang po ang audit documentation mo. Kulang ka po bilang auditor. Kapag ako po ang auditor, pakagalitan po ako ng supervisor ko niyan. Kasi po, kulang po yung mga ganyang bagay-bagay. Kapag nag-audit ka po kasi, halimbawa kapag may utang ang isang tao, meron pang additional audit yan, kapag na-pick mo siya as sample, tatawagan mo pa yung sinasabing may utang sa kumpanya para ikumpirma kung totoo yung bagay na yun o hindi. At kapag hindi mo ginawa yung bagay na yun, baka pwedeng sabihin ng supervisor mo na nagkulang ka. Kasi hindi pwedeng nakaupo ka lamang, kahon-kahon niya, tapos tingin ka ng tingin at wala ka namang context sa totoong buhay. Sasabihin mo, i-conclude mo kaagad na 2026 yun. Malay mo yung 2022 yung 22 sa harap, 2022 yun. Malay mo yung naka-close and open parenthesis. Yun lamang yung binanggit na rason ng informant para tanggapin yung pera. Pero it nonetheless change its nature as being a reward. Hindi rin tuloy natin alam ngayon kung anong totoong reason ng acknowledgement receipt na iyon kasi hindi natin tinanong, hindi siya nag-audit query doon sa nag-disburse, yung special disbursement officer. Kasi po, isipin po natin pwede pong mag-disburse sa mga informante. At kapag dinisburse po nila yun, okay po yun. Kung may acknowledgement receipt, malay po, nagkamali lang siya na sinabi kasi ng informante, kailangan, may sakit daw yung asawa niya kaya linagay ko medicines na lang kasi kailangan niya daw ng medicines. Hindi mo pina-explain Kaya okay lang po, na okay lang dapat na tanungin na mag-request ng audit query si Attorney Poa. At yung sinasabi po ng witness na hindi naman kasi nakalagay yan sa circular kaya hindi kami naglagay ng audit query. Bossing, nakalagay ba sa circular na dapat kang makipag-meeting sa mga abogado ng mga ino-audit mong opisina? Nakalagay ba sa circular na dapat kang makipagtawag din or makipag-usap? Hindi naman, di ba? In other words, kapag customary at traditional sa iyong ginagawang trabaho ang mga step, hindi kailangan nakalagay doon sa circular ang audit query para gawin mo yung audit query dahil standard po yan. Kapag nag-audit ka kasi bigyan mo muna ng benefit of the doubt yung ino-audit mo at hindi pwedeng automatic na sasabihin mong may kasalanan siya, ang dami-daming pwedeng explanation. Kung nasa private practice ka, bossing, wala na, pagagalitan ka talaga ng partner mo dahil mali na yung audit mo Sinabi mong may kasalanan, wala palang kasalanan dahil incomplete po ang ginawa mong audit tulad ng sabi ni Senator Panfilo Lacson. Opo, sir, nabanggit niyo po kanina yung cross-examination. Base po sa monitoring po ninyo, kumusta po yung pagko-cross-examine considering ng pagko-cross-examine ng defense, considering na lawyer po yung witness at kapag napansin natin kanina or nung mga nakarang araw na kapag medyo tagilid, sumasandal agad doon sa mga circular, sir? Apo, maganda po talaga ang ating depensa. Yung depensa po ni VP Sara Duterte, ang kanilang team ay excellent po from the very beginning. Maganda po yung strategy nila na stick lang tayo sa procedure, stick lang tayo sa mga hindi nasabing katotohanan. Pagdating po doon nung umpisa, simula pa nung umpisa, pagdating sa video, pagdating po sa statement ni Matibag, pagdating po sa statement ngayon naman dito sa confidential fund. Itong mga prosecution kasi, nasa trial na po tayo, dagdagan nyo naman kasi yung ebidensya ninyo. Kung ano yung prinesenta ninyong ebidensya noon dun sa Committee on Justice at sa mga pakulon ninyo noon para sirain ang imahe ni VP Sara Duterte, yun pa rin ang ebidensya na ibinibigay nyo ngayon. Kaya kapag pinakikinggan ng taong bayan, puro intriga, puro inuendo ang sinasabi ninyo pero walang connection talaga
sa direct participation sa partisipasyon ni VP Sara Duterte. Kaya ang dali ng trabaho ng depensa, ang sasabihin lamang ng depensa, bakit hindi mo ginawa tong bagay na ito? By the way, meron palang confidential funds din itong isang office na ito. By the way, bakit hindi mo chinek itong isang opisina na ito? Bakit hindi pareho yung conclusion na ginawa mo sa isang opisina? Pinapalabas po nila na pinipili lamang ng NBI, ng mga ahensya ng gobyerno, pati ng COA na ito, na ipitin si VP Sara Duterte simula noon hanggang ngayon. Ang trabaho po ng depensa, maganda po yung ginagawa nilang strategy. Hindi po strictly yan na advisable pagdating sa litigation. Nagagalingan nga po ako sa kanila sa ginagawa nila ngayon dahil ang dami po nilang ina-add na information. Yung whole truth po talaga ang isinasama nila doon sa proceedings para maliwanagan po ang taong bayan na ang naratibo po ay hindi lamang naratibo ng prosecution. Buo po ang istorya dapat na iparinig natin sa taong bayan dahil ang totoong istorya po ay simula nung umpisa, ginagawa nilang sobrang seryoso ang isang bagay na maliit lamang. Tapos lumalabas po na sinisinggle out nila si VP Sara Duterte sa kanilang pag-audit at pag-iimbestiga at kasama na itong pag-impeachment trial na ito. Kaya all throughout po, very good ang depensa. At sasabihin ko sa kanila na keep it that way, sir. Object lang kayo ng object and mag-stick lang kayo sa technicalities. Pahabain ninyo yung proceedings as long as possible dahil magbe-benefit po kayo dyan. Dahil po mas mahaba yung proceedings, mas nahihirapan yung prosecution, mas nahihirapan tayong lahat na intindihin yung proceedings. Mas nagbe-benefit po dyan ang kliyente ninyo. Dahil sabi nga ni Senator Chis, naboboring na ang mga senador. Naboboring na ang mga taong bayan, kahit akong abogado at kayo rin na nasa media ay nahihirapan kayong sundin itong impeachment trial na ito dahil ang daming technicalities at kung ano talaga ang point ng prosecution, ang hirap intindihin. Kapag ganyan po ang proceedings ay nagbe-benefit po dyan yung depensa. Kaya good job po ang defense ni VP Sara Duterte. Sir, siguro panghuling tanong na lang para sa akin, nakaapat na witnesses na yung prosecution para dito sa Article 1 ng impeachment. So far, sir, kumusta or ano po yung masasabi po ninyo? Mas gumanda pa ba yung imahe ng ikalawang Pangulo considering na nailatag ng na isa publiko sa taong bayan na mayroon palang resibo yung ginagawa ng Vice President at i-example lang natin yung Mary Grace Piatos kasi nung nakaraan sa Quadcom ay bidang-bida itong Mary Grace Piatos pero nung dito na sa impeachment trial, sir, 70,000 pesos lang pala ang natanggap nitong si Mary Grace Piatos po. Opo, yung mga public adversities and mga public trials po na ito, ayan po talaga ay necessary para ma-solidify yung metal and value ng character ng isang public persona. As a matter of fact, pwedeng tignan ito ni VP Sara Duterte na blessing in disguise eh. Dahil isinalang siya sa publiko. Siya ay talagang tinest siya sa publiko. Talagang dumaan siya sa apoy. Kapag dumaan ka po sa apoy bilang isang public official at lumabas ka na buhay pa rin at buo, ay talagang nasolidify na ang iyong karakter at imahe. Kaya nga every time na binabato ng pag-uusig si VP Sara Duterte, simula pa nung umpisa, pati dun sa Committee on Justice at dito rin sa impeachment na ito, hindi talaga siya nabubuwag. O ang kabaliktaran po niyan ay mas lalo siyang lumalakas. Kaya po paglabas nito, thank you so much prosecution, thank you so much sa ating gobyerno sa pag-uusig ninyo kay VP Sara Duterte dahil po diyan ay lumalakas siya bilang contender ng maging presidente ng Pilipinas. Itong mga tao na po kasi na ito, psychologically po, iniisip po nila kapag sisiraan nila ang tao ay ma-undermine na nila yung candidacy ng isang tao. Pero ang second level thinking po niyan ay double-edged sword po kasi yun eh. Kapag binibigyan mo siya ng pagsubok at kapag lumabas siya ng buo, in fact, opposite effect ang ginawa mo sa kanya. Mas lalo mo siyang pinasikat at mas lalo mong sinira ang sarili mo. At sa mga bagay-bagay na ito po, yung mga ganitong public adversities and challenges, lumalabas po talaga ang katotohanan. Hindi mo po mape-fake news yan. Hindi mo po yan mananarrative. Lumalabas po talaga ang katotohanan dyan dahil naririnig po ang panig ninyo, naririnig din ang panig ng taong bayan, naririnig ang panig ng publiko at sila rin po ang huhusga sa bandang huli. Kaya po kung titignan natin sa survey, mas lalong nagiging sikat pa si VP Sara Duterte dahil sa mga bagay-bagay na ito dahil mas naipapakita ang kahinaan ng mga criticisms na binabaton nila laban sa kanya. Attorney, si Admar Polit ito, kunain ko lang yung reaction nyo po. Baka hindi nyo pa po alam ito. Kapapasok lang na impormasyon po ukol nga po dito sa desisyon
ng Korte Suprema sa kanila pong sesyon ngayong araw na ito, August 5, sa anbank ng Korte Suprema, yung mga petisyon nina Attorney Israelito Torion et al. Laban sa House of Representative Committee on Justice and yung petition din ni Vice President Sara Duterte bilang Vice President of the Philippines versus House of Representatives ay na-dismiss ng SC dahil sa issue lang po na moot na ang kaso and na umusad na rin ang impeachment complaints na ipadala na ng Kamara ang articles of impeachment sa Senado at nagsimula na rin po ang impeachment proceedings bilang impeachment court. Ano pong masasabi niyo po dito, Attorney? Kapag nagsalita na po ang pinakamataas na korte ng ating bansa, bilang abogado po at bilang politician, I am bound na respetuhin na lang po yung bagay na iyon dahil wala na rin po tayong magagawa. Mahalaga po sa estabilidad ng ating lipunan na respetuhin po natin yung mga institutions ng ating gobyerno. Kapag finally nagsalita na po sila sa isang issue, patahimikin na rin po natin. Kaya kapag sinabi po ng Supreme Court na wag nyo nang tanungin dito yan, tapos na nasa Senate na doon na lang kayo lumaban, di ba? Pangit naman, sinasabi siguro ng Supreme Court na pangit naman na istorbohin pa natin yung Senate, lahat na lang nagawa nila doon Hindi naman kami masyadong magmamagaling dito sa Supreme Court para istorbohin pa sila. And by the way, siguro political question naman yung pag-prosecute. And true enough naman po, although reviewable yung findings ng prosecutorial body sa kanilang pag-decide na mag-prosecute, ayaw nila masyadong istorbohin yung mga bagay-bagay na yan. And expected po yan, nangyayari po talaga yan. And lahat po, sa tingin ko po, invariably kapag may ganyang nangyayari po sa lahat ng impeachment trial na nangyayari sa ating bansa, merong ganyang petition na nangyayari and invariably pareho po yung disposition ng Supreme Court. Kaya hindi po nakakapagtaka yung ganyang disposition. And bilang abogado po and politician, sinasabi ko po, alright, no problem. Maganda naman ang laban natin sa Senate. Dito na lang kami lalaban. We don't need you, Supreme Court. Opo, Attorney. Para sa kalaman lang ng ating mga kababayan, pag sinabi bang na-dismiss dahil moot na, hindi pa malinaw o hindi pa na-desisyonan kung yung ginawa ba, yung kine-question na ginawa, halimbawa dito sa House of Representatives, ay illegal o legal. Tama ba, Attorney? Kapag sinabi lang naman na moot po, ay wag na natin pag-usapan, tapos na. Parang ganun lang. Moot and academic, yun po ang kompletong statement nun. Ibig sabihin, meron kang linapit na problema sa atin, pero hindi naman na problema ngayon So hindi ko na sasagutin. Hindi ko na problema kasi tapos na Nilagay na nila sa Senate So tapos na po. Ayaw ko nang talakayin pa. Wag mo na akong bigyan ng problema. Ayaw ko mag-isip. Para yun ang sinabi ng Supreme Court. Pero sinasabi niya, pero wait. Hindi ko sinasabi na nagkamali sila doon or tama yung ginawa nila. Hindi ko sinasabi. Ang sinasabi ko lang ay kapag nasa Senate na yan at may trial na, wala nang point para mag-decide pa ako at bawiin yun dahil yung pagpasa ng articles of impeachment, sinasabi siguro nila na wholly prerogative yan ng House of Representatives, so hindi yan subject sa judicial review. Since naipasa na nila, wala na akong magagawa kung nagkamali sila or hindi sila nagkamali doon sa ginawa nila sa Committee on Justice. So in fairness sa Supreme Court, okay, katanggap-tanggap naman po yung reasoning na yun. Hindi ibig sabihin na nag-decide sila sa kung tama ba o hindi ang ginawa nila sa Committee on Justice. As a matter of fact, I remain na mali yung ginawa nila sa Committee on Justice. As in fact, mali pa rin yung ginagawa nila ngayon. Pero wala tayong magagawa. Nangyayari na po. Pero ang ginagawa lang po natin ay kung mali sa procedure, i-question natin yung mali sa procedure. Kung mali sa merits, tulad ng ginagawa nila ngayon, i-expose natin yung kamalian sa merits. Sa kamalian tuloy ng merits, expose sila ngayon. Puro kulang po ang kanilang mga pinipresenta na ebidensya. Opo, may pagkakataon din po ba, Attorney, na kahit na-dismiss dahil sa moot, nagpapaliwanag pa rin ang mayroon pa bang ganyong mga circumstansya din sa panig ng Supreme Court sa pagkakaalam nyo lang po? Meron pong paliwanag. Pero since kakalabas lang ngayon ng decision, hindi ko po alam kung anong paliwanag nila. Pero likely, kung ano yung sinabi ko kanina, yun yung paliwanag ng Supreme Court. Oo, kasi baka pag mayabang ito, lalo na sa House Prosecution Panel, at least malaman lang ng ating mga kababayan na hindi ibig sabihin na may desisyon na hindi mali ang ginawa ng Congress or ng Kamara during that time sa kanilang pag-iimbestiga, kundi
walang desisyon kaugnay sa kung mali o hindi mali yung kanilang ginawa. Dahil tapos na, yun lang na wala nang desisyon na nilabas ang Korte Suprema. Parang ganun, para at least maintindihan ng ating mga kababayan, attorney. Tama, Admar, at mga kababayan natin, okay lang naman matalo sa mga bagay-bagay eh. Parang pelikula lang po yan. Yung bida sa una, parating natatalo yan sa una. Parang tayo rin, di ba? Natatalo tayo sa mga maliliit na bagay, nakukulong yung mga kasama natin. Pero pagdating sa huli po, dapat manalo tayo, which is tama naman. Ang huli po na laban natin ay maging Pangulo. Ang gusto ng taong bayan na maging Pangulo. At ang lumalabas po dyan ay si VP Sara Duterte. Ayun po ang tinatawag na demokrasya. Kung ano ang gusto ng taong bayan, yun po dapat ang masunod. Ang gusto po kasi nilang gawin ngayon sa impeachment trial ay gusto nilang tapakan ang demokrasya ng taong bayan. Gusto nilang ilagay sa sarili nilang kamay ang pagpili ng Pangulo ng Pilipinas sa pamamagitan ng pag-impeach kay VP Sara Duterte at hindi na siya makatakbo. Kaya yun po talaga ang totoong laban natin, mga kababayan. Pag natapos na po ang pelikula, panalo po tayo kapag naging Pangulo ang totoong gusto ng taong bayan. Totoong talo po tayo kapag yung gusto ng taong bayan ay hindi nila patakbuhin dahil lamang sa impeachment trial na ito. Kaya huwag po manghina ang inyong loob. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Maraming salamat, boys. Maraming salamat si Attorney Harold Respicio po, mga kapartner. Vice Mayor po ng Reyna Mercedes Isabela